Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang kilabot na dala ng kagubatan ng Balete? Sa kwentong ito, samahan natin sina Nathaniel at ang kanyang mga kaibigan habang sila'y humarap sa mga misteryosong anino at bulong na tila nagmumula sa kalaliman ng kagubatan. Habang nag-e-explore sila, makakatagpo sila ng mga walang ulong ibon, kakaibang marka sa mga puno, at isang nakakatakot na awit na tila sumusunod sa kanila. Ano kaya ang tunay na lihim ng Balete at paano nila ito haharapin? Tara na, pakinggan natin ang kanilang nakakatakot na karanasan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Nathaniel at maraming salamat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira kami sa Tanay, Rizal at noong bata pa ako, madalas kaming mag-camping sa isang lumang kampo malapit sa kagubatan ng Balete. Kasama ko palagi ang mga kaibigan kong sina Carl, Lily at Edna. Ang mga magulang namin ay matagal nang magkaibigan kaya't madalas kaming magkakasama sa mga ganitong okasyon. Sa tuwing may pagkakataon, naglalaro kami sa paligid ng kampo pero may isang gabi na nagbago ang lahat. Buwan ng Disyembre, malamig ang simoy ng hangin at puno ng mga Christmas lights ang mga bahay sa Tanay, Rizal. Ang mga pamilya namin ay nagtipon-tipon sa isang lumang kampo malapit sa kagubatan ng Balete. Ang mga magulang namin ay abala sa pag-aayos ng mga tent at paghahanda ng pagkain habang kami naman ay naglalaro sa paligid. Habang naglalaro kami ni Carl, Lily at Edna malapit sa kagubatan, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng lugar. Ang mga puno ng Balete ay tila may mga matang nakatingin sa amin at ang mga anino ay nagmimistulang gumagalaw. Nathaniel, tara na sa batong bato, sigaw ni Carl. Sige, pero bilisan natin, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Lily at Edna ay sumunod sa amin, puno ng excitement. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Parang may kakaiba dito bulong ni Lily. Oo nga, parang may nagmamasid, sagot ni Edna na halatang kinakabahan din. Habang papalapit kami sa batong bato, naramdaman ko ang bigat ng takot na bumabalot sa akin. Ang madilim na kagubatan ng Balete ay tila may buhay at ang bawat hakbang ay parang may nagmamasid. Makalipas ang ilang taon, naging mas malalim ang takot ko sa kagubatan ng Balete. Ang mga bulong at anino ay tila nagiging mas malinaw. Isang taon, nang mag-18 kami ni Lily, sumama si Owel sa aming biyahe. Ang tatlong mas matatandang bata ay pinayagang mag-explore ng walang kasamang matatanda. Nathaniel, tara na sa loob ng kagubatan, yaya ni Lily. Ayoko, dito na lang ako sa tabi ng ilog, sagot ko, pilit na iniwasan ang tingin nila. Si Owel at Lily ay nagpatuloy sa pag-explore habang ako ay nanatili sa tabi ng ilog, nagmamasid sa mga alon. Habang naglalakad sina Lily at Owel palayo, narinig ko ang mahihinang tawanan nila. Tila walang pakialam sa mga kwento ng kababalaghan. Naiwan akong mag-isa, pilit na pinapakalma ang sarili sa tabi ng ilog. Habang nakaupo ako sa tabi ng ilog, narinig ko ang mga kaluskos sa mga palumpong. Tumingin ako at nakita ko ang isang tambak ng mga walang ulong ibon. Ang mga balahibo ay nagkalat sa lupa at ang dugo ay tumulo sa mga dahon. Tumayo ang balahibo ko sa takot. Nang bumalik sina Lily at Owel, agad kong ipinakita sa kanila ang tambak ng mga ibon. Ano to, Nathaniel? Tanong ni Lily, halatang nababahala. Hindi ko alam, pero kailangan nating bumalik sa kampo, sagot ko. Naghiwalay kami ng daan upang maiwasan ang maputik na ilog, ngunit habang naglalakad kami ni Lily, nakita namin ang isang madilim na hugis tao sa mga palumpong. Biglang lumitaw si Owel mula sa kabilang direksyon na imposible para sa kanya na siya ang nakita namin. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa batong bato. Ang araw ay mataas na at ang init ay nagiging mas matindi habang naglalakad kami sa kagubatan.
Ang mga puno ng balete ay tila mas malalaki at mas madilim kaysa dati. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga kakaibang marka sa mga puno. Parang may mga ukit dito, sabi ko, tinuturo ang mga marka. Baka gawa ng mga hayop, sagot ni Owel. Pero halata sa boses niya na hindi siya sigurado. Habang naglalakad kami, napansin namin na naligaw kami sa isang hindi pamilyar na bahagi ng kagubatan. Ang mga kaluskos at alulong ng mga asong gubat ay naririnig sa paligid. Saan na tayo, Nathaniel? Tanong ni Lily, halatang takot na takot. Hindi ko alam, pero kailangan nating magpatuloy, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nakita namin ang isang kakaibang rock formation na una naming inakalang batong-bato. Ito na ba yon? Tanong ni Owel, nagtataka. Umakyat ako sa rock formation upang kunan ng larawan ng isang bagay sa pader ng bangin. Habang kinukunan ko ng larawan, nadulas ako at nahulog. Narinig ko ang kaluskos sa mga palumpong at agad akong tumayo, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Nathaniel, okay ka lang? Sigaw ni Lily mula sa ibaba. Oo, pero may narinig ako, sagot ko habang pinupunasan ang dumi sa aking mga kamay. Parang may sumusunod sa atin. Nagkita-kita kami ni Lily at Owel. Sinusubukang tukuyin ang bagay na tila dumudugo ng itim na likido at napapalibutan ng mga uwak. Ano to? Tanong ni Lily, nanginginig sa takot. Hindi ko alam, pero kailangan nating umalis dito. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang paalis na kami sa lugar, narinig namin ni Lily ang isang nakakatakot na awit ng babae. Ang boses ay tila nagmumula sa loob ng kagubatan, malungkot at puno ng pighati. Narinig mo yon? Tanong ko kay Lily, halatang takot na takot. Oo, pero bakit hindi ito narinig ni Owel? Sagot ni Lily, nagtataka. Nagkahiwalay kami kay Owel at lalong nakaramdam ng takot. Ang mga kaluskos sa mga puno ay tila sumusunod sa amin. Nathaniel, baka may multo dito, bulong ni Lily. Halos hindi na makapagsalita sa takot. Huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili at si Lily. Nathaniel, kailangan nating umalis dito, sabi ni Lily, halos umiiyak na. Tara, bilisan natin, sagot ko, hinahawakan ang kamay niya habang tumatakbo kami sa kagubatan. Habang tumatakbo kami, naririnig namin ang mga bulong at boses na tila sumusunod sa amin. Ano to, Nathaniel? Bakit tayo hinahabol? Tanong ni Lily, halos hindi na makahinga sa takot. Hindi ko alam, pero kailangan nating makarating sa ilog. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumakbo kami ng mabilis hanggang sa makarating kami sa ilog at nakita si Owel na nagsabing matagal na kaming nawala. Saan kayo galing? Matagal na kayong hinahanap, sabi ni Owel, halatang nag-aalala. Hindi ko alam, pero kailangan nating bumalik sa kampo, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang naglalakad kami pabalik sa kampo, naramdaman ko ang bigat ng takot na bumabalot sa akin. Ang mga bulong at boses ay tila nagiging mas malinaw at ang kagubatan ng balete ay tila may buhay. Pagbalik namin sa kampo, agad naming ikinuwento sa mga matatanda ang nangyari. Imagination nyo lang yan, sabi ni Tito Mario, halatang hindi naniniwala. Pero Tito, totoo yon. Pilit kong sabi, ngunit walang nakinig sa amin. Parang baliwala lang sa kanila yung takot na naramdaman namin. Nakakainis kasi parang wala silang pakialam sa mga sinabi namin. Nang maglaon, naalala ko ang litratong kinuha ko sa rock formation. Carl, pwede bang i-enhance mo to? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Sige, tingnan natin. Sagot ni Carl habang inaayos ang larawan sa kanyang laptop. Habang hinihintay namin, ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib ko, para bang may mali talaga sa lugar na yon. Habang tinitingnan namin ang enhanced,
na larawan. Unti-unting lumitaw ang imahe ng isang walang ulong katawan na nakasuot ng itim na leather jacket at pulang sapatos. "Owel, ito ba yung suot mo?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Napatingin ako kay Owel na halatang nagulat din sa nakita namin. "Oh, bakit?" Sagot ni Owel halatang nagtataka. "Hindi ko alam pero kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari." Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano namin malalaman ang sagot. Parang mas lalong lumalalim ang misteryo. Habang tinitingnan ko ang larawan, naramdaman ko ang bigat ng takot na bumabalot sa akin. Ang mga bulong at boses ay tila nagiging mas malinaw at ang kagubatan ng balete ay tila may buhay. "Kailangan nating bumalik sa kagubatan," sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Pero paano kung hindi na tayo makabalik?" Tanong ni Lily, halatang takot na takot. "Kailangan nating subukan," sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng susunod na hakbang, pero alam ko na hindi pwedeng matapos ang lahat ng ganito lang. Kailangan naming malaman ang katotohanan kahit pa gaano ito nakakatakot. Mga kaibigan, natutunan natin na ang kagubatan ng balete ay may mga lihim na mas mabuti pang hindi na lang tuklasin. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa kagubatan ng balete hindi lahat ng anino ay walang buhay.